Totoo lang po, ano po yan eh. Very relative po yung pag-aaralan po natin with regards to radical. Sino ba talaga yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Magandang tanong po yun eh, as an entry point po sa pag-aaralan po natin at mga pinag-aralan na po natin kanina sa Bible study po natin. Ask this question. Tanungin mo tong question na to. Kasi sa totoo lang, it will be a defining moment sa atin po bilang isang Kristiyano. Sino ba talaga nakaupo sa trono ng buhay mo? Madali kasing sabihin na si Jesus eh. Tama po ba? Madali kasing sabihin na ang Panginoon yung nakaupo sa trono ng buhay natin eh. Pero deep down sa talagang kailalim at kaibuturan ng ating puso, sino ba talaga yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Because if you have struggles like that, kung meron kang mga struggle na kagaya no, you can be radical with two things. Pwede kang maging radical sa pagsuway o maging radical sa pagsunod. Pili ka na lang. Pili ka na. Kaya sa totoo lang, gano'n naman talaga yung buhay Kristiyano. It's always a matter of choosing the best decisions in life. Napakaganda po nung yung skit natin ngayon. Bakit po? Kasi may intindihan mo talaga na ikaw at ako, pareho po tayo, lahat tayo dito, mapamature Christian ka na, matagal ka na sa church, o bata ka sa church, o bagong mananampalataya ka, we all have that struggle. Tama po ba? Amen po ba? Na pwede ko makarinig ng amen? Meron tayong struggle na ganun. Nung bago ka ng Kristiyano, lalo na nung youth ka, struggle mo sa magulang eh. Di ba? Kagaya kita, tumatakas ka para makapag-church. Marami sa atin, nung bago kang Kristiyano, ang dami mong ni-let go, sinet aside. Meron kang mga dreams, meron kang aspirations, pero tinatawag ka ng Panginoon into full-time ministry. Anong ginawa mo? Sinunod mo yung tawag ng Panginoon. Maybe you have struggle sa mga bisyo mo sa buhay. Siguro may mga bisyo ka ngayon na hindi mo mabitaw-bitawan. Siguro may mga bisyo ka ngayon na kagaya kanina ni EJ, you're always reasoning out sa Panginoon, di okay lang yan. May hindi pa nga kami na-spill na na linya kanina ni EJ eh. Ano ang unang ginawang milagro ni Jesus? Water into wine. Yun, si Jesus pala gumawa ng wine. Di pwede palang uminom. Di ba? Ang dami nating mga reasons about dun sa struggles natin with all of our vices. Pero sa totoo lang, napakagandang tanong po as we start our preaching about abandon sa radical na pinag-aaralan natin tonight. Napakagandang tanong. Ask this very personal question sa sarili mo. Sa tagal-tagal, sa haba, o sa ikli, o sa kabago-bago mong Kristiyano, sino ba talaga yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Kasi kapag sagot natin yan tanong na yan, we will be very, very honest sa sarili natin at magiging transparent tayo sa harapan ng Panginoon. Naniniwala po ako walang perpektong Kristiyano. Pero may perpekto po tayong Diyos na dapat maging batayan ng buhay natin. Kaya po, ask this very personal question. Sino ba talaga yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Yung verse po natin sa radical, it's about Luke chapter 9, verse 23 to 24. Ano po yung verse? Titignan lang po natin is verse 23. Tapos po, after po nito, tapos na po tayo. Try lang po natin ng tignan. I-digest po natin with regards to choosing sa buhay o kamatayan, sa Diyos o sa gawa ng kaaway, sa kabanalan o sa kakulitan. Tignan po natin kung saan talaga tayo nandun. Ito pong Luke chapter 9, sa totoo lang po, it's an invitation of God. Invitation of Jesus. Kailan po nangyari to? Nung tinatawag niya yung mga disipulo niya para isuko yung buhay nila. Gusto ko po na i-take note yung word na yon. Isuko yung buhay nila. Ibig sabihin, kapag sinuko nila yung buhay nila, they will do this.
Kapag sinuko nila yung buhay nila, gagawin nila to. At gagawin nila to habang buhay. In Luke chapter 9, makikita po natin yung paanyaya ng Panginoon sa atin. If you are asking today kung sino yung nakaupo sa trono ng buhay mo, kung yung puso mo ba sa Diyos o sa sarili mo, o nando ka sa kalagitnaan, you need to decide. Kailangan mo mag-decide. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus dito sa mga disciples, in Luke chapter 9 verse 23, actually po may typo error lang po ng konti mamaya, kasi Tagalog lang rin yung susunod na verse. Ano po sabi? If you have your Bibles, pwede po ba pabasa nyo, paipitan nyo, i-bookmark nyo, kung meron kayong mga e-Bibles, highlight nyo, o kaya bilugan nyo yung word na nakapula dito dun sa mga program nyo. Basahin po natin, sabi po dito, Luke chapter 9 verse 23, ready, read. And he said to all, if anyone would come after me, let him, ano daw po? Deny himself, take up his cross daily, and follow me. Alam na natin yung process ng pag-follow sa Panginoon. Alam na natin na dapat nating i-bear yung cross. Pero kailangan natin maintindihan, the first process na gustong gawin ng Lord sa buhay mo ay ito, deny yourself. Deny yourself. Ang ganda po niya sa Tagalog, Tagalogin po natin. Sabi po dito, ayan, Luke chapter 9 verse 23, so next slide lang rin po. Ano lang po yan, nagkamali lang po tayo ng ano. Sabi po dito, sinabi niya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, kung sino man sa inyo, ito'y paanyaya po Sa totoo lang po, if you will look at the culture and the background, Luke chapter 9, marami pong kausap si Jesus dito, hindi lang yung mga disciples. Kumbaga parang ano yan nandito tayo sa camp. Sino ang umutot? Wala. Walang magtataas ng kamay, di ba? Sabi ni Jesus dito, kung sino sa inyo yung gustong sumunod sa akin. Ano po sabi dyan? Tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin niya araw-araw ang krus at sumunod sa akin. Napakaganda po na mga verse. Napakaganda po na scripture na kailangan natin maintindihan. That if we are to follow God and take up His cross, kailangan muna maintindihan natin to deny yourself. Sa totoo lang mga kapatid, bilang isang Kristiyano, madali na masunod yung dalawang bagay dyan. Bakit? Kasi yung take up your cross, gustong-gusto nating gawin yan. Mag-suffer tayo at magsakripisyo tayo para kay Jesus. Tapos ano yung susunod? Follow me. Sinusunod naman talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Tama po ba? Madaling gawin yung dalawang bagay na yon. Most especially kapag matagal ka ng Kristiyano, o kaya talagang gumagawa ka ng ministry, o kaya gumagawa ka ng mga magagandang gawain para sa Panginoon, faithful ka naman sa Kanya, tinanggap mo naman siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Madali yan. Yung take up your cross and follow me. Madaling sabihin po yan. Although mahirap gawin yan, pero if we will look at the positives, madali talaga yan. Pero anong mahirap na gawin dito sa bagay na to? Is to deny yourself. Is to deny yourself. Napakahirap po natanggihan yung sarili mo. Sino dito cravings mo, soft drinks? Talagang pagka nakarinig na psss, talagang naglalawag ka. Sino dito? Chocolate. Sino po dito? Cravings mo chocolate. Sino po dito cravings mo na yung mga pamahid ng lola? Ganun na yung iba pag habang tumatanda ka dati natatawa pa ako yung mga lola ko, nanay ko pahid ng pahid Di ba? Dadating rin pala ako sa panahon na yun. Ang panggising ko na yung ganung amoy habang nagdadrive, antok na antok ka. Pagka naamoy ko yung gising ako. Diba? Dito, iba sa inyo, cravings nyo, TikTok. Diba? Grabe na yung cravings mo Pagka hindi ka Diba? May mga cravings ka. Meron kang mga gusto. Pero sa totoo lang, meron kang mga bagay na mismo yung personal mo na sarili, di mo matanggihan. Tama? Kasi parang gutom ka dun sa bagay na yun. Kumbaga parang, gustong-gusto mo na i-ingest yun.
Gustong-gusto mo na mapunta sa iyon. O kaya gustong-gusto mo na gawin yon. Yun yung sinasabi ng Bible, to deny yourself. Kasi meron kang mga bagay na nagagawa na sa totoo lang, ayaw ng Panginoon. What is like to deny yourself? Ano ba talaga yung itsura ng denying yourself? Kasi kapag tinignan natin, denying yourself o yung pagtanggi mo sa sarili mo is thinking about this verse. Romans chapter 3 verse 10. Alam na natin tong verse na 'to, no? Ginagamit natin 'to sa pag-share natin ng salita ng Panginoon eh. Ang lahat ng tao ay walang matuwid kahit isa. Wala. Tama, no? Walang matuwid kahit isa. Wala. Pero ang ganda pala nung susunod na verse o nung kataga doon sa verse na yon kapag pinagpatuloy natin. And it really defines why you need to deny yourself. Bakit po? Ano po sabi dyan? Walang righteous, wala kahit isa. Walang nakakaintindi, no one understands. And the tragic truth about denying yourself is this. Wala naman talagang taong gustong maghanap sa Diyos. It sounds offending kasi sa totoo lang bilang isang Kristiyano, hinahanap natin yung Panginoon. Amen po ba? Kaya nga tayo nag-church, kaya nga tayo nagbabasa ng Bible, kaya nga tayo nagpe-pray, kaya nga tayo talagang nagkukumahog sa ministry. But Jesus wants you to focus dito sa bagay na to. If no one is righteous, if no one seeks God, if no one understands the will of the Lord, kailangan maintindihan mo yung isang bagay na kailangan mong i-deny yung sarili mo. Kasi alam mo, lagi natin nababasa to sa Facebook post sino talaga ang totoong kalaban mo? Yung sarili mo. Pagka tumingin ka sa salamin, nakita mo yung gwapo mong muka, yan yung kalaban mo. Bakit? Kasi yan yung pinaka-struggle mo sa buhay. Yan yung pinaka-struggle natin araw-araw. Na maintindihan that your life, yung buhay natin, if we want to live in holiness, ang kalaban natin, yung sarili natin that doesn't understand and doesn't seek God. Yan ang kalaban po natin. Kasi sa totoo lang, sino po dito, aminan po tayo wala pong plastikan. Sino po dito pagka Sunday, tas hindi mo trip mag-church, parang ayaw mong mag-church? Diba? Buting si Kuya. Lagot ka sa pastor mo, nagtaas ka ng kamay. Di tsaka, tinakot bigla. Diba? Sa totoo lang po, kaming mga pastor, akala nyo, napakabanal po namin. May mga Sunday, lalo na pagka inaaway nyo kami, ayaw na namin mag-church. Hindi mag-amen yung mga pastor niya, baka sa lakas ng amen, malaman nyo, ngayon pala parang Diba? Minsan may mga times kami na ganun. Most especially kapag nakakagawa kami ng kasalanan, tapos magpipreach ka bigla, parang hindi namin ma-reconcile yun. But by the grace of God, nagagawa namin yung mga bagay na yun. Pero kagaya ko, kagaya nyo, kagaya po nating lahat, we need to really look at that question na pinresent po natin ngayon. Sino ba talaga yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Sino ba talaga yung nandyan sa buhay mo ngayon? Kasi kung Panginoon yan, you're on the right track. Pero kung sarili mo yan, o kaya nagtatalo kayo kanina dun sa upuan, nagtatalo ka sa kayong Panginoon dun sa desisyon na gagawin mo every time, kailangan kapatid mag-isip ka. Kailangan kapatid mag-isip ka kasi ipapahama ka niyan. Ano yung nakalagay po sa lesson natin? Ganda nitong concept na 'to Ano yung kailangan natin gawin? In order for us to deny ourselves, kailangan maintindihan natin to say no to yourself and yes to God. Di ba yan lang naman po yon? Say no to yourself and yes to God. Madali lang po bang gawin to? Madali lang pong gawin? Madali lang pong gawin. Sa totoo lang po, madali lang siyang gawin na gumawa ka ng mga desisyon ngayon and then lakaran mo.
Kailan lang po humihirap yung mga gantong desisyon na to? Sa tingin niyo po, personally, kailan tayo nagkakaroon ng struggle para sumunod sa Diyos? Madali lang po yan mga kapatid, pero nagiging mahirap po yan. Kasi nandito pa tayo sa ating mortal na katawan na alam mo, any moment from now, pwede kang bumagsak. Narinig niyo na po yung kwento about one of our greatest apologists, si Ravi Zacharias. Aware po ba kayo doon? Naikwento na po ba sa church niyo yun? Si Ravi Zacharias po, international yung ministry niya about defending the faith, apologetics. Alam niyo po nangyari, nung namatay siya, na-reveal yung secret sin niya. Doon pala sa mga ginagawa niya ng mga masayihan o pahingahan o whatever, meron pala siyang mga parang mga time after time na mga ginagalaw na babae. At after niyang mamatay, naglabasan lahat yun. Matagal na po ang ministry niya at matatag na po yung ministry niya. Even po, meron tayong mga artista dito. Kilala niyo po si Hayden ko, yung asawa ni Vicky Bello. Doon po, oral po yun doon sa school nun. Hindi ko po sinasabi na kamuhian natin siya. Pero we need to understand that ikaw at ako, pareho tayo, lahat po tayo, pwede tayo mapunta doon. Kaya pala, sobra na lang yung sinasabi ng Panginoon with regards to our topic. Kasi sa totoo lang, kung tayo, mamumuhay tayo ng nandun lang palagi, na palagi ka nag-i-struggle kung susundin mo ba ang Panginoon o hindi, sa totoo lang, napakahirap po nun. At napakahirap po na tayuan ng bagay na yan. Meron po nangyari in 2016. Sige pa, pakita niyo po yung picture. Meron po nangyari 2016, 2017. Meron po mga tao from Libya, from Egypt, from Africa, sa Mediterranean, sa open seas. Meron po mga tao na nagtatry na mag-illegal migration. Ano po yung illegal migration? Yung sasakay ka sa isang middle-size boat o full-size boat, tapos tatawid kayo sa mga border lines. In 2016 and 2017, ito po nangyari sa Mediterranean Sea. Marami po nangyari doon sa 2 years na yun, ang daming nangyari. Before pandemic po ito nangyari. Merong mga tao galing Libya, tumawid sila. And in May 6, 2016, May 16, 2016, ito po mga tao na to nagkaroon ng isang tragic na catastrophe na nangyari. While nandoon tinatahak nila yung Mediterranean Sea, tumaob yung bangka nila. Nag-capsize yung bangka nila. Alam niyo po kung bakit nag-capsize yung bangka nila? Kasi yung lulan ng bangka is 500 people sa ganyang kaliit na bangka. Merong mga survivors, pero dun sa span ng isang taon, every year na merong mga tumatawid na mga illegal migrants, merong mga 5,000 na taong namatay. Pero dito 500 yung lulan, pag-capsize nung bangka, maraming mga namatay. Alam niyo po kung ano yun, bata, matanda, elderly. Babae, lalaki, nanay, buntis, maraming mga na-trap doon sa ilalim. Now you'll say, parang ang engot naman nila. Bakit nila ginawa yun? Alam naman nila na puno na yung bangka. Pero they're really desperate to go to another place. Kasi alam niyo po nangyayari dyan. In 2016, sa Libya, sa Egypt, parts of Libya, parts of Egypt, parts of Africa, nagkaroon po ng worldwide na dahil nagkakaubusan ng pagkain at trabaho dun sa mga lugar na yun. And they have choice. Wala silang choice. Ang pinaka-choice nila is to another place. Punta sila sa Europe,
Kasi ano na po yan, borderline. Punta sila sa Europe, sa mga pinakamalalapit na mga lugar ng Europe, dun sa Greenland. Basta tinatawid nila yung kung saan sila mapadpad, dun sila pupunta. But the problem is, they have their plans. Nakita na nila yung napakaganda na pwedeng mangyari sa buhay nila. Pero hindi nila nangyari. Hindi nila naisip yung pwedeng mangyari sa kanila. Ito po, immediate na problem. Puno na yung bangka. Puno na yung bangka, pero nagsakayan pa rin sila. Because fix na sa isip nila. Panatag na yung puso nila na after nilang mabaybay yung Mediterranean Ocean, makakapunta sila dun sa isang mas magandang buhay. Pero some of them ended their lives dun sa napaka-tragic na desisyon na ginawa nila sa buhay. At sa totoo lang mga kapatid, you can be that person na magde-decide ng isang bagay na feeling mo naman okay. Magde-decide ka ng isang bagay na feeling mo maganda naman yung opportunity na yon. God is calling you into full-time ministry, tapos sabihin mo, hindi, pwede naman akong mag-support ng mga churches. Pasweldohin ko yung pastor ko. Maybe nando ka sa kalagitnaan na marami kang mga bisyo. Tapos sabi mo, hindi na ako mabubuhay kung wala tong mga bisyo na to. Pwede naman siguro akong mag-church, lokohin ko yung Panginoon ko. And the decisions na meron ka, akala mo okay. Pero hindi mo alam, mapapahama ka na pala. Sa totoo lang mga kapatid, yung mga desisyon na meron tayo ngayon, ang magdidikta. Yung closing natin kanina sa lesson, kung naaalala nyo po. Yung mga desisyon mo ngayon ang magdidikta ng kinabukasan mo. Kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, yan yung kapupuntahan ng buhay mo. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon nagpapatawad ng kasalanan? Ano po sabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, papatawarin ka niya at lilinisin niya lahat ng kalikuan mo. Tama? Mapapatawad ka ng Panginoon but never na hindi na matatanggal yung mga latak ng mga desisyon mo. Ang tawag doon, consequences. Ano po, just a personal story bago po tayo magpatuloy. Ang pamilya po namin nung dati, well-off po yan, lalo na nung elementary ako. Nagtatrabaho tatay ko po sa Saudi. Tapos po, meron po kami sariling bahay, may sarili kaming kotse. Okay po yung buhay namin, lahat ng mga pangangailangan namin, napupunan. Just so happen nung grade 6 ako, grade 7. Nahalata tuloy kung gaano tayo katanda. Grade 7, grade 8. Yung mga era na yun, the darkest moment ng buhay na kasi po yung tatay ko po, at that time ng buhay ko, na-addict po siya. Dati na naman siyang maraming mga kabarkada, pero nung umuwi siya, kasi nagkasakit niya po siya nagkaroon po siya ng complication sa diabetes. Nung umuwi po siya dito, may sakit na talaga siya. Tapos ang nangyari pa, nagkaroon siya ng mga addictions. Ang nangyari po na naubos talaga lahat ng meron kami. Nabenta yung rights ng bahay, nabenta yung bahay mismo, nabenta yung kotse, nabenta lahat. Tapos umuwi kami doon sa ancestral house ng tatay ko. Yung pagka sinabing ancestral house niya, yung mga hinati-hati na mga bahay ng bahay nyo dati. Ganun na yung itsura ng bahay namin ngayon. Sabi ko sa Panginoon, pag naaalala ko yun, hindi pwedeng hindi ka madismaya Hindi mo pwedeng sisihin. Pero dumating na sa point na ganun yung buhay ng tatay ko, naubos lahat. Marami kong rason para magalit sa Diyos. Di ba? Kasi yung plano mo na napakaganda, maganda talaga yan.
Pero alam niyo po ba, that because that, summer po ng 2003, turning third year po kami, sinama po ako nila Toray sa camp. At doon po nabago yung buhay ko talaga. Na ngayon po, naaalala ko kung siguro meron kami, may kaya kami, baka hindi ko inabot ang Diyos kasi mas maganda yung plano ko kaysa sa Diyos. Just so happen na ngayon po, mas maganda pala yung plano ng Diyos ko kaysa doon sa plano ko. Meron kang decision ngayon. You have the gold moment ngayon to decide. To decide. Hindi para mag-decision lang ng Panginoon, ano ba yung mga bagay? To decide. Mag-decide ka na sumuko sa Diyos. Yan ang gusto po niya, mga kapatid. Your decisions, yung mga desisyon na gagawin mo, bukas. Marami kang mga plano ngayon. Marami kang mga pwedeng gawin sa buhay ngayon. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, would you kindly deny yourself? Pwede bang wag mong pakinggan yung mga personal na napakagandang plano mo at makinig ka muna sa akin? Kanina, daming mga dahil. Sino po naiirita kanina kay Kuya EJ? Sapakin nyo na lang po mamaya si Kuya EJ. Nakakairita eh, no? Tumingin ka sa salamin, ganun ka din. Tama ba? Dami mo mga dahilan sa Panginoon para hindi sumunod sa Kanya. Dami mo mga kung ano-ano pa, pinapaganda mo pa minsan. Diba? Mga young pro, you're very prone dito sa bagay na to. The first na ginawa, yung pwede ka naman talagang mag-support sa church, tapos magtrabaho ka na lang. Kasi kayang-kaya mo na, kasi ang pahinga mo na lang talaga linggo. Sasabihin mo na lang, i-Gcash ko na lang yung tithes ko, yung offering ko. Pero don't forget that God is calling you into a ministry na pinagkatiwala niya sa'yo. Although giving, lahat po tayo dapat nagbibigay sa Diyos natin. Merong mga tao na tinatawag talaga into giving, pero yung mga taong yun, nasa church, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, hindi yung hindi uma-attend at hindi nagmi-ministry. Amen po ba? Gets po natin yun? Magkaiba po yun. Kasi alam mo yung lakad ng tao na sumusunod sa Diyos. Tama ba? Alam mo yung lakad ng tao na sumusunod sa Diyos. Kasi alam mo na papunta palagi lahat ng desisyon niya dun sa thy will be done. Kung ano yung kalooban mo, yun ang masusunod. Sa totoo lang sa mga desisyon po natin, we'll try to look at this verse. Kasi ito po yung direct connection nung word na deny and decision. Deny and decision. Kasi kapag ka nag-decide ka, kailangan ito yung mga pedestal na dapat inaapakan mo. Ito yung mga pilar na dapat pinangahawakan mo. How will you decide for Jesus? Paano mo malalaman na tama yung mga desisyon mo? Paano mo malalaman na patungo ka sa Diyos? Sinabi na po ng Panginoon yan. And we'll end with this. Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. And then we're done. If you want your decisions, yung lahat ng mga gagawin mo from this point forward ay maka-Diyos at para sa Diyos, kailangan maintindihan mo na dapat dito nakatali yun. Kasi denying yourself and doing the right decision sa buhay mo ay ito. Ano po sabi doon? Romans chapter 12 verse 1 and 2. We'll try to just narrow down yung kailangan natin dito sa verse na to. Dalawa lang. Una, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to offer your bodies as ano daw po? A living sacrifice. If you want to have the best decisions in life, kailangan sumuko ka muna sa Panginoon at sabihin mo that my life will be a living sacrifice para sa iyo. Kasi you will never deny yourself. Hindi mo madi-deny yung sarili mo nang hindi ka nagiging living sacrifice sa Panginoon.
What's the alam na po natin yung isa sa mga theological bearing nito. Bakit? Kasi dati sila nag-o-offering. Tapos si Jesus na yung naging offering para sa kanila, ultimate sacrifice, the aimless offering para sa ating lahat. Alam na po natin 'yon na pinako na sa krus lahat ng kasalanan natin. At siya yung sacrifice na gagawin natin. Pero ano po sabi dito? Ano po sabi? That in order for us, tayo po, mga Kristiyano, mga tao, mga gustong sumunod sa Panginoon. Thank you po, Carmen. Mga gustong sumunod sa Panginoon, anong kailangan nating maintindihan? That if your decision is to follow God, you need to be a living sacrifice. Maging buhay na sakripisyo. Konsepto po ng mga Hudyo, mali kaagad yan. Bakit? Kasi yung mga sacrifice, pinapatay. Pero ito po is a living sacrifice. Ano ba talaga yung ibig sabihin niya? Let's look at the word, living sacrifice. Ano po ba yung ibig sabihin talaga nito? Next slide po. It's an active, or you are doing an active offering. It's actively offering something to the Lord. Ano po ibig sabihin ng living sacrifice? Kailangan natin maintindihan that if you want to deny yourself, kailangan palitan mo yan ng isang bagay. Kailangan actively offering ka sa harapan ng Panginoon. Notice ano sinabi ni Paul patungkol sa kanyang kasalanan. Ano sabi ni Paul? I die daily. Sinabi niya yun doon sa kasalanan na meron siya. Anong kailangan natin maintindihan? That in order for us to deny ourselves, kailangan maintindihan mo that you're actively offering. Kailangan, doon sa lesson po natin nakalagay ito, you need to have a daily commitment to the Lord and acceptance that you need to die daily sa lahat ng kasalanan na ginagawa mo. That in order for you, mga kapatid, to have the best decision ever, kailangan isipin mo na araw-araw nag-o-offer ka sa Panginoon. It's not monetary offering, hindi po pera yan. But as a living sacrifice, itong buhay na to dapat araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng buhay natin. We're actively offering sa harapan ng Panginoon. Ang ganda ng word na to kasi if we will equate this, ito po ay parang parang tulo ng ulan na hindi napapatid. Yung pagkatapos ng ulan may tumutulo sa bubong. O kaya parang orasan na talagang palaging gumagalaw. Yun daw po yung word na actively dito sa verse na to. That if you are to deny yourself, kailangan maintindihan mo na araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng buhay mo, binibigay mo yan sa Diyos. Let me ask it again. Sino yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Ikaw ba at yung mga desisyon mo? O yung Diyos na may lalang ng langit at lupa? Sa totoo lang po, we have our struggle. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, habang tumatagal tayo sa pananampalataya po natin, minsan parang nagiging routine na lang yung church. Umabot na po ba kayo sa point ng buhay niyo na gano'n? Parang routine na lang yung church. Alam niyo po kung ano nangyayari, nagiging religion na lang yung faith na meron ka. Nagiging religion na lang yan, nagiging habit na lang yan. Pupunta ka sa church, uuwi ka. Pupunta ka sa church, attend ka ng fellowship, tas uuwi ka. Nagiging cycle na lang yung buhay natin sa bagay na pinagagawa ng Panginoon. If you are to actively participate and actively offer yung buhay mo, dapat sinusulit natin yung buhay natin. Kasi you'll never know. You never know. Maybe yung decision na gagawin mo ngayon will greatly affect your life na hindi ka na makakabalik sa church, hindi ka na makakabalik sa pananampalataya. Hindi mo alam kung yung mga desisyon na meron ka at gagawin mo ngayon, mas mapapalayo ka sa Panginoon tas di ka na makakabalik. You'll never know. Hindi mo makikita yung mas malaking impact hanggang wala ka doon. Kagaya ng mga survivors at mga namatay
doon sa illegal migration sa Mediterranean Sea. Maganda naman yung goal nila. Maganda naman yung naiisip nila. Pero nakalimutan nila that there are dangers doon sa magandang bagay na yun. Bakit? Kasi nakalimutan nila na gusto lang pala nila yun. Hindi na nila nakita yung danger eh. Nabubulag ka na doon. Sa totoo lang, ito po nabubulag ka na talaga doon sa mga bagay na yun. Kapag ginagawa mo yun. Last, tapos na po tayo. Romans chapter 12 verse 2, ano po sabi dyan? That if we have this mindset, kung meron tayong puso na ganito, kung meron tayong pag-iisip na magkaroon ng living sacrifice, kailangan maintindihan natin to. Sabi po ng verse, hindi na po natin, kunin na lang po natin kung ano yung kailangan natin for this study. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve. Napakaganda po niyang verse na yan. And sa totoo lang, if you will actively offer yung sarili mo sa harapan ng Panginoon, ito po yung magiging ano niyan. Next slide po. Ito yung magiging ano niyan. If you are to test everything na nangyayari sa buhay mo, and you do not want to be conformed dito sa mundo na to, it's not only disproving yung mga bagay na ayaw mong gawin, but looking at everything if it will pass the test. Ano po ibig sabihin yan? Kailangan pala kapag living sacrifice ka, kailangan pala kapag tinetesting mo yung lahat ng bagay, ito yung mentality natin. Magets mo to. Wag mo nang magets lahat ng pinagsasabi ko dito. Magets mo lang to, okay na ako. Lagi mo lang pala, if you want to deny yourself, if you want to be a living sacrifice, ito isipin mo palagi. Pasado ba lahat ng gagawin ko sa Diyos? Lahat ba ng plano na gagawin ko sa buhay, pasado ba sa Diyos? Lahat ba ng mga gagawin at naiisip ko sa hinaharap, pasado ba sa Diyos? Kasi kung bagsak yun sa Diyos, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin. Kasi kung bagsak na yun kaagad sa Diyos, alam mo nakapunta sa pahamakan yan. Ba't mo pa gagawin? Mas magaling ka pa ba sa Diyos? Sabi na sa skit natin, mas magaling ka pa ba sa Diyos na naglalang ng langit at lupa? Pasado ba yan sa Panginoon? Kasi kung pasado yan sa Panginoon, parang ganito yan. Sige po, next slide. Parang ganito yan. Hindi lang siya basta binoculars. Pero yung binoculars na pahaba ng pahaba ng pahaba. Na kapag sinunod mo yung plano ng Panginoon at tinignan mo kung pasado yon, makikita mo na sa dulo ng lahat ng mga pinakamagandang bagay, makikita mo yung Diyos mo nasa dulo ng lahat. Ang dami nating kasing pangarap, ang dami nating mga plano na magaganda. Magaganda naman talaga lahat ng plano sa mga bagay na naiisip mo. Maganda naman talaga lahat yan. Pero hindi naman yun yung hinihingi ng Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon, hanapin mo siya. Tignan mo kung nasan siya. Kasi kung nasan ng Panginoon, nandun yung biyaya. Nandun yung pagmamahal. Nandun yung pag-uunawa. Nandun ang lahat ng sagot sa tanong mo. Nandun siya. Iniintay ka niya. Kasi hindi na nagmamatter kung gaano pa kaganda yung mga nakikita mong plano. Ang nagmamatter talaga, if you want to deny yourself, if you want to be a living sacrifice, kailangan maintindihan mo, lahat ba ng mga bagay na ginagawa ko pasado sa Diyos? Let me ask you again this question. Sino ba talaga nakaupo sa trono ng buhay mo? I invite everyone to please stand up. Mga kapatid,
Pwede ba natanggalin natin lahat ng mga filters natin ngayon sa buhay? Pwede ba tanggalin natin na, ay hindi, matagal na akong Kristiyano, ay hindi, marami akong ministry, marami na akong nagawa para sa Panginoon, marami na akong mga naka-accomplish para sa Kanya. O kaya, first time mo na nandito, sumama ka ng camp, pwede ba tanggalin natin lahat yan? And ask this question, sino ba talaga yung nakaupo sa trono ng buhay mo? With all of your plans, sa lahat ng mga plano, sa lahat ng mga desisyon mo, sa tingin mo, pasado ba yun sa Diyos? Ngayon po habang nakapikit po ang ating mga mata, nakayuko po ang ulo. I'll just extend this invitation ngayong gabi na to. If the Lord is speaking to you, kung ang Panginoon nangungusap sa iyo, meron akong dalawang bagay na papagawa. Una, if the Lord is speaking to you, meron mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa iyo. May mga pinasusuko ang Lord sa iyo. May mga pinakikita ang Lord sa iyo ngayong gabi na to. Pwede ba na ito yung gawin mo? Ito yung gawin mo. First invitation na gagawin ko. Pwede ba? Nasama-sama po tayo manalangin dito sa harap at kausapin natin yung Diyos natin. Come on. Come on. My first invitation, if the Lord is speaking to you, kung ang Panginoon nangungusap sa iyo, merong mga bagay na pinasusuko sa iyo ang Panginoon. Merong mga bagay na pinakikita sa iyo ang Panginoon. Pwede ba? Nasama-sama tayong manalangin dito sa harap. Come on. Sama-sama tayong manalangin. Step mo lang yung paa mo. Lapit ka lang. And you pray. Sabihin mo, Panginoon, eto ko. Kilala mo ko. Alam mo kung ano yung nasa puso ko. Panginoon, pinasisiyasat ko yung puso ko sa iyo. Huwag kang mahiya. Lapit lang tayo. Huwag po tayong mahiya. Kung nandito ang Panginoon sa harap natin, sigurado, magkakandara pa tayo. Ngayon, kung naririnig mo na kinakausap ka ng Panginoon, huwag mo ikahiya, lumapit ka lang dito sa harap. Sa mga nag-forward na po, lapit lang kayo. Lapit lang po kayo. Lapit po kayo dito sa harap. Huwag mo na isipin kung ano yung sasabihin ng mga tropa mo, mga taga-church mo, ng pastor mo kapag ka nag-forward ka. Sa totoo lang, wala tayong pakialam dun ngayon. May pakialam tayo ngayon sa sarili natin. And if the Lord is really speaking to you, at talagang nangungusap sa iyo ang Panginoon at sinasabi niya, sino ba talaga nakaupo sa trono ng buhay mo? Ako ba o ikaw? Now is the best time para maging tapat sa Diyos mo. Sabihin mo, Panginoon, andito po ako. The Lord speaking to your heart. Kung meron pa mga nasa upuan, talagang kinakausap ka ng Panginoon ngayon, sama-sama tayo dito sa harap. Kausapin mo yung Diyos mo personally at sabihin mo, Panginoon, eto po ako. Alam ko po na makasalanan ako. Alam ko po na marami kong mga bagay na nagagawa sa harapan mo. Pero Panginoon, nandito po ako kasi alam ko, Panginoon, na ikaw ang kailangan ko sa buhay ko. Lapit ka lang sa Panginoon.